Isipin mo lang sandali, 3:00 ng madaling araw, nakahiga ka, sinusubukan mong matulog pero ang pakiramdam mo literal na nasusunog ang mga talampakan mo. Pinapagpag mo ang kumot, desperado kang makahanap ng ginhawa pero walang epekto. O baka iba bang sitwasyon mo? Baka ang mga kamay mo ang parang may libu-libong maliliit at hindi nakikitang karayom na walang awang tumutusok sa balat mo ng walang tigil. Nabanggit mo na ito sa doktor mo sa huling check-up mo. Ngumiti lang siya, tinapik ang balikat mo nang may halong awa at sinabi ang mga salitang nakakakulo ng dugo. Wala po tayong magagawa, tumatanda na po kasi tayo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na maling-mali sila? Paano kung ang totoong dahilan kung bakit unti-unting namamatay ang mga nerves mo ay walang kinalaman sa iyong edad, kundi nakatago lang sa mismong harapan mo? Isang bagay na napakadaling iwasan, napakadaling ayusin, na, na kapag nalaman mo ang katotohanan, magagalit ka kung bakit walang nagbabala sa iyo. At heto, ang bahaging dapat magpakaba sa iyo. Ang mga pildoras na iniinom mo tuwing umaga para manatiling malusog ang mismong unti-unting pumapatay sa nervous system mo. Nakaupo na ako sa harap ng libu-libong pasyente na pumapasok sa klinika ko na naniniwala sa isang kasinungalingan. Iniisip nila na ang pananakit at pangingimay ng mga ugat nila ay permanente na. Tinanggap na nila ito bilang kanilang bagong normal. Maling-mali sila at patutunayan ko ito sa iyo ngayon. Hello, ako si Dr. Paulo Garcia. Sa loob ng katawan mo ngayon, merong halos 72 kilometro ng nerves. 72 kilometro. Sapat na kable iyan para bumagtas mula Maynila hanggang Pampanga. Ang mga nerves na ito ang dahilan kung bakit mo nararamdaman ang lahat ang haplos ng asawa mo, ang mahigpit na yakap ng iyong apo, ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa kapag naglalakad ka. Bawat isang nerve na yan ay nababalot ng isang protective coating na tinatawag na myelin sheath. Isipin mo ito na parang yung goma na bumabalot sa wire ng kuryente sa bahay ninyo. Kapag ang balot na yan ay nagsimulang matuklap at madurog lahat, ay magkakaroon ng catastrophic failure. Ang mga signal ay nagkaka-short circuit, ang mga pain receptors mo ay nababaliw. Ang utak mo ay nakakatanggap ng mga sirang mensahe na binabasa nito bilang matinding pag-iinit, pagtusok, at parang nakukuryente. At kapag nagsimula ang prosesong iyan, hindi lang iyan basta-basta titigil ang kusa. Ang kondisyong ito ay may pangalan peripheral neuropathy. Sa ngayon, milyon-milyong Pilipino ang nagdurusa rito ng tahimik. Marahil ay may kilala ka sa pamilya mo na meron nito. Baka nga ikaw mismo iyon. Pero heto ang nagtutulak sa akin para gumawa ng matapang na interbensyon na ito. Karamihan sa mga taong lumalaban sa bangungot na ito ay walang ideya na isang simpleng kakulangan sa bitamina ang sumisira sa kanilang mga nerves. At ang pinakamasaklap na bahagi, ang mga maintenance na gamot na nireseta ng doktor mo, ang mga gamot na pinagkakatiwalaan mo, ang mga iniinom mo araw-araw ng may disiplina habang nag-aalmusal ng pandesal at kape, dahil gusto mong humaba ang buhay mo, ay siya mismong sumisimot sa life-saving nutrient na ito mula sa katawan mo araw-araw. Ipapaliwanag ko sa iyo ng eksakto kung paano gumagana ang patibong na ito. Pumunta ka sa doktor dahil mataas ang blood sugar mo. Niresetahan ka niya ng metformin. Ito ang pinakasikat at pinakamadalas ireseta na gamot para sa diabetes sa buong mundo, lalo na rito sa Pilipinas. Nagtiwala ka sa doktor mo
kaya iniinom mo ito ng tapat. Pero dahil sa modernong pamumuhay at stress madalas ka ring sinisikmura o may acidic na tiyan. Kaya naman umiinom ka rin ng omeprazole o iba pang proton pump inhibitors para sa acid reflux. Perpektong normal sa paningin ng marami. Milyon-milyong tao ang gumagawa ng eksaktong kombinasyong ito. Pero heto ang patibong na hindi ipinapaliwanag sa iyo ng kahit sino. Ang metformin ay direktang hinaharangan ang absorpsyon o paghigop ng vitamin B12 sa iyong mga bituka. Pinatutunayan ng mga clinical studies na nasa 10% hanggang 30% ng mga taong umiinom ng metformin ay nagkakaroon ng malalang B12 deficiency. Sinasabi pa nga ng ibang pananaliksik na mas mataas pa ang bilang na ito. Samantala ang gamot mo naman para sa asido sa sikmura ay pinapatay ang stomach acid na absolutong kailangan mo para matunaw at makuha ang B12 mula sa mga kinakain mong karne. Nakagawa ka ng isang perfect storm. Ang katawan mo ay inaatake mula sa dalawang magkaibang direksyon ng sabay. Pero sandali, mas dumidilim pa ang kwento. Kung ikaw ay lampas 45 o 50 anyos na ang tiyan mo ay natural na humihina sa paggawa ng asido, ang proseso ng pagtanda ay nagpahina na sa iyong depensa. Idagdag mo pa, kung mahilig ka sa mga plant-based diet o puro gulay na lang dahil takot ka sa kolesterol na halos walang taglay na B12, hindi ka lang basta nasa panganib. Naglalakad ka papunta sa isang nutritional catastrophe nang nakapikit ang mga mata. Ang katawan mo ay sumisigaw para sa bitaminang ito. Bawat selula sa nervous system mo ay desperado. Pero ang bawat aspeto ng iyong modernong pamumuhay, ang mga gamot, ang dieta, ang pagtanda ay humaharang dito. At heto ang bangungot na nagpapagising sa akin sa gabi bilang isang doktor. Bago mo pa mapansin ang mga sintomas, maaaring dumanas ka na ng irreversible o hindi na maibabalik na pinsala. Ang pangingimay o pangingalay na pilit mong binabaliwala, hindi yan maliit na bagay. Iyan ang emergency broadcast system ng katawan mo. Iyan ang mga nerves mo na nagpapadala ng huling signal ng tulong bago sila tuluyang mamatay. Ang pamamanhid na nararamdaman mo ngayon ay maaaring maging maagang babala ng permanenteng kapansanan bukas. May mga pasyente akong tuluyang nawalan ng kakayahang maglakad. May mga nakita akong tao na nawalan ng kanilang kalayaan, ng kanilang dignidad. Napilitang umupo na lang sa wheelchair lahat dahil naghintay sila ng napakatagal para solusyonan ang isang bagay na 100% sanang maiiwasan. Kaya ano ba itong himalang na nutrisyon na ito na maaaring mamagligtas sa iyo? Ang tawag dito ay vitamin B12 at ang kwento ng pagkakadiskubre nito ay isang ganap na kamangha-manghang siyensya. Dalhin kita pabalik sa dekada 1920. Ang mga doktor noon ay takot na takot sa isang misteryosong sakit na tinawag nilang pernicious anemia. Ang mga pasyente ay namumutla na parang patay, sobrang hina at nagkakaroon ng mga nakakatakot na neurological symptoms tulad ng pagkabaliw at panginginig. Ito ay palaging walang palya nakakamatay, walang nakakaligtas. Pagkatapos 3 mananaliksik ang nakadiskubre ng isang hindi kapani-paniwalang bagay. Nagsimula silang pakainin ang mga naghihingalong pasyente
ng hilaw na atay. Alam kong nakakadiri pakinggan pero ang mga taong ito ay bumalik mula sa bingit ng kamatayan. Literal silang bumangon mula sa kanilang deathbeds. Ang buong komunidad ng siyensya ay nabigla. Ang tatlong mananaliksik na iyon ay nanalo ng Nobel Prize sa medisina noong 1934. Pero hindi pa rin nila alam kung bakit ito gumana. Inabot pa ng 14 na taon bago tuluyang nahiwalay ng mga siyentipiko ang magic ingredient na nakatago sa loob ng atay, isang komplikado at napakatingkad na pulang molekula na may atom ng cobalt sa gitna nito. Tinawag nila itong vitamin B12 o cobalamin. Isa pang Nobel Prize ang iginawad para lang sa pagtuklas ng istruktura nito. Isipin mo yan, ang isang napakaliit na molekula ay sobrang halaga sa kaligtasan ng tao kaya nakasungkit ito ng 2 Nobel Prize. Pero bakit ano ang nagpapagawa sa B12 na maging absolutong kritikal? Siya ang master electrician ng buong nervous system mo. 2 trabaho ang ginagawa nito para literal na panatilihing buhay ang mga nerves mo. Una, pinapagana ng B12 ang isang proseso na tinatawag na methylation. Sa prosesong ito, binabago nito ang isang mapanganib at nakakalasong amino acid na tinatawag na homocysteine at ginagawa itong kapakipakinabang na methionine. Kapag gumagana ang sistemang ito, ang katawan mo ay gumagawa ng compound na tinatawag na SAMe na siyang pangunahing sangkap para buuin at kumpunihin ang myelin, yung goma na bumabalot sa nerves mo. Kapag kulang ka sa B12, ang homocysteine ay naiipon sa toxic na level. Parang asido ito na bumabaha sa nervous system mo, tinutunaw ang mga nerves habang sabay na pinipigilan ang anumang pag-aayos. Pangalawa, ang B12 ay absolutong mahalaga para sa paggawa ng enerhiya sa loob mismo ng bawat nerve cell. Bawat selula ay may maliliit na power plants na tinatawag na mitochondria. B12 ang gasolina na kailangan nila para umandar. Kapag walang sapat na B12 partikular ang aktibong anyo nito na tinatawag na adenosylcobalamin, ang mga cellular power plants na ito ay nagsisimulang pumalya. Kapag pumalya sila, isang nakakalasong kemikal na tinatawag na methylmalonic acid ang naiipon. Ang asidong ito ay hindi lang sinasabotahe ang paggawa ng enerhiya, aktibo nitong sinisira ang mismong istruktura ng myelin. Nakikita mo ba kung ano ang nangyayari? Ang kakulangan sa B12 ay hindi lang umaatake sa mga nerves mo mula sa isang anggulo. Ito ay isang nakakawasak na two-pronged assault. Pinipigilan nito ang pagkumpuni ng protective coating habang sabay na nilalason ang nerve mula sa loob palabas. Ang mga nerves mo ay sinasakal at nilalason ng sabay. Kaya pala napakalala ng mga sintomas. Kaya pala nakakaranas ang mga tao ng napakatinding sakit. Kaya ang maagang interbensyon ay hindi lang mahalaga, ito ay absolutong kritikal. Kapag naghintay ka ng matagal, ang pinsala ay nagiging permanente. Pero dito papasok ang pag-asa sa madilim na kwentong ito. Kung nakikita mo ang sarili mo sa mga inilalarawan ko, may malinaw na landas para gumaling. Pero kailangan mong maging matalino at madiskarte. Kailangan mong maging maalam dahil kahit ang mismong proseso ng blood testing sa mga laboratorio natin ay nakadisenyo para mabigo ka. Step 1, kunin ang tamang tests. Huwag mong tanggapin ang standard na B12 blood test lang. Critical ito. Maraming laboratorio dito sa atin ang nagtuturing na ang
anumang numero na lampas sa 200 picograms per milliliter, picograms per milliliter ay normal. Ang numerong iyan ay mapanganib at catastrophically low para sa optimal na kalusugan ng nerves. Pinupush ko ang mga pasyente ko na abutin ang level na lampas 400 at 50 hanggang 500 picogram bawat mililitro. Pero kahit iyon ay hindi sapat minsan. Kailangan mong i-demand sa doktor mo ang mga tests na ito, methylmalonic acid, MMA, at homocysteine levels. Kapag ang dalawang markers na ito ay mataas, iyan ay isang nag-aapoy na red alarm na ang mga selula mo ay nagugutom sa B12. Kahit na ang basic blood test mo ay mukhang okay, ang mga functional test na ito ang magbubunyag kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng mga selula mo, hindi lang kung ano ang lumulutang sa dugo mo. Ang pagkakaibang ito ang maaaring magligtas sa nervous system mo. Step 2. Piliin ang tamang anyo ng B12. Makinig kang mabuti dahil dito madalas nai-scam ang karamihan ng mga Pilipino. Pumunta ka sa kahit anong botika, makakakita ka ng napakamurang B12 supplements. Ang nakasulat sa likod ay cyanocobalamin. Ito ay isang synthetic o gawa sa laboratorio na anyo na literal na may nakakabit na cyanide molecule. Opo, narinig mo ng tama, cyanide. Kailangan pang magtrabaho ng matindi ang atay mo para tanggalin ang cyanide na yan at i-convert ang cyanocobalamin sa anyong magagamit ng katawan. Maraming tao, lalo na ang mga may edad na, ang hindi na kayang gawin ang conversion na ito ng maayos. Nagsasayang lang sila ng pera sa mga vitamins na hindi naman umeepekto. Ang kailangan mo ay methylcobalamin. Ito ang bioactive form na direktang ginagamit ng nervous system mo para ayusin ang nasirang myelin. Mas maganda pa kung makakahanap ka ng supplement na kombinasyon ng methylcobalamin at adenosylcobalamin. Inaatake nito ang problema mula sa dalawang kritikal na anggulo, pag-aayos ng myelin at paggawa ng enerhiya sa selula. Step 3. Ang paraan ng pag-inom ay ang lahat-lahat. Dito sinasabotahe ng marami ang sarili nila nang hindi nalalaman. Kung may problema ka sa digestion at magpakatotoo tayo kung ikaw ay lampas 45 umiinom ng gamot sa maintenance at madalas mangasim ang sikmura, paniguradong may absorption issues ka. Kaya ang paglunok ng mga tableta ay parang pagtatapon lang ng pera sa basurahan. Ang B12 ay dadaan lang sa bituka mo at idudumi mo lang nang hindi nahihigop. Kailangan mo ng sublingual forms. Ito yung mga tableta na tinutunaw sa ilalim ng dila o kaya ay patak liquid drops. Binay-bypass nito ang buong digestive system mo at dumidiretso sa bloodstream sa pamamagitan ng mga ugat sa ilalim ng dila. Para sa mga may malalang kaso na ng neuropathy intramuscular injections. O turok, ang absolute gold standard. Nagpapasok ito ng 100% ng therapeutic dose eksakto kung saan kailangan ng katawan. May mga pasyente akong nakaranas ng dramatic at life-changing na pagbabago sa loob lamang ng ilang linggo ng injection therapy. Step 4 dosing para sa totoong resulta, para sa pag-iwas sapat na ang 1,000 micrograms araw-araw. Pero kung aktibo mong nilalabanan ang nerve damage, kung nararamdaman mo ang mga sintomas ngayon mismo, kailangan mo ng therapeutic doses. Nasa 1,000 hanggang 5,000 micrograms ng methylcobalamin, araw-araw sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Pinapatunayan ng mga pag-aaral na ang ganitong dose ay nagpapababa ng sakit at nagbabalik ng kalidad ng buhay. Pero hindi kayang gumana ng mag-isa ng B12. Kailangan niya ng mga kasangga para maabot ang full potential nito.
Step 5, kumpletuhin ang supporting cast. Ang vitamin B, anim pero dapat sa aktibong anyo nito na tinatawag na P5P ay katuwang ng B12. Ang folate particular ang methylfolate at hindi ang synthetic na folic acid ay essential para sa methylation process na ipinaliwanag ko kanina. Ang vitamin B isa lalo na sa isang espesyal na fat-soluble form na tinatawag na benfotiamine ay nagpakita ng napakagandang resulta sa pagprotekta ng mga nerves mula sa pagkasira dahil sa mataas na blood sugar. Kung diabetic ka, crucial ito sa iyo. Ang magnesium ang nagsisilbing natural voltage regulator ng nervous system mo. Pinapakalma nito ang mga overactive na nerves na nagpapadala ng maling pain signals. At nandyan din ang alpha-lipoic acid o ALA. Ito ay isang pambihirang antioxidant dahil kaya nitong mag-dissolve sa tubig at sa taba. Ibig sabihin, kaya nitong protektahan ang bawat sulok ng nerve cells mo sa loob at sa labas. Ipinapakita ng mga clinical studies na ang 600 miligramo ng ALA araw-araw ay malaking tulong para alisin ang hapdi pangingimay at tusok-tusok. Step 6, ang pagkain ang iyong pundasyon. Habang ang supplements ay inaayos ang matinding kakulangan mo ngayon, ang tamang pagkain ang magsisilbing long-term foundation mo. Ang pinakamayamang source ng B12 ay matatagpuan lamang sa mga hayop. Ang atay ng baka o manok at mga organ meats ang may pinakamataas na konsentrasyon. Ang mga shellfish, lalo na ang mga lokal nating tahong at halaan ay siksik na siksik din sa B12. Idagdag mo pa ang matatabang isda tulad ng salmon at sardinas, baka na pinakain ng damo, itlog at sariwang gatas. Kung ikaw ay nasa pure plant-based diet, ang pag-inom ng supplement ay hindi na lang basta option. Ito ay absolutong mandatory para mabuhay ka. At parang awa mo na huwag kang maniwala sa mapanganib na mito na ang spirulina o chlorella ay may B12. Ang taglay ng mga ito ay fake B12 analogs na hindi gumagana sa katawan ng tao at lalo pang hinaharangan ang totoong B12. Kailangan mong maintindihan ito. Ang nerve damage ay kadalasang hindi na pwedeng ibalik kapag lumampas na ito sa isang kritikal na punto. Ang tamang oras para kumilos ay hindi sa susunod na buwan. Hindi kapag mas malala na ang nararamdaman mo. Ang oras ay ngayon bago ka pa tuluyang mawalan ng pakiramdam sa mga paa mo o madapa at mabali ang balakang mo dahil nawalan ka ng balanse. Ang pag-iinit na nararamdaman mo ay hindi lang simpleng abala. Isa itong nag-aalarma ng sirena ng katawan mo na sumisigaw na may napakasamang nangyayari sa loob. Ang kakulangan sa B12 ay isang tahimik na epidemya na sumasalot sa ating populasyon. Pero hindi tulad ng kanser o sakit sa puso ang kondisyong ito ay maiiwasan na tutukoy at kayang-kayang gamutin. Ang iyong nervous system ay may pambihira, halos himalang kakayahan na pagalingin ang sarili kung bibigyan mo lang ng tamang kasangkapan. Nakita ko mismo ang mga pasyente na halos hindi na makalakad ay nakuhang muli ang kanilang lakas. Nakita ko ang mga taong ilang taon nang hindi makatulog ng diretso na nakaranas ng tunay na ginhawa. Pero lahat sila ay may isang pagkakatulad. Kumilos sila bago mahuli ang lahat.
Kung ang impormasyong ito ay nagbukas ng iyong mga mata, kailangan kong gawin mo ang 3 kritikal na bagay ngayon. Ngunit bago iyan, gusto kong huminto tayo saglit. Pakinggan mo ang katahimikan ng iyong sariling paghinga. Sa huli, ang tunay na sukatan ng yaman ay hindi ang dami ng pera sa bangko, kundi ang kakayahang maglakad ng walang sakit palapit sa mga taong mahal mo. Huwag mong hayaang ang mga huling taon ng buhay mo ay nakakulong sa isang upuan dahil lamang sa isang bitamina na napakadaling hanapin. Ang katawan mo ang kaisa-isang bahay na titirhan mo hanggang sa dulo ng iyong buhay. Ibigay mo rito ang pagmamahal at nutrisyon na nararapat para sa kanya. Bilang doktor mo, nakikiusap ako, piliin mong gumaling. Kung nakita mo ang halaga ng video na ito, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung anong sintomas ang nararamdaman mo, ngayon i-click ang subscribe button para sa mas marami pang definitive health guides. At higit sa lahat, i-share mo ito sa iyong mga magulang, asawa o kaibigan na tahimik na nagdurusa. Maaring ikaw na ang maging tulay para dugtungan ng kanilang kaligayahan.